You know what's up sa ating mga citizen. Welcome po sa ating panibagong episode na pinamagatang Jose Rizal in the year of 2000. You know, sa ating episode po na to ngayon ay meron tayong inimbita na mga guests na nanggaling pa sa iba't ibang lupalot ng Rizal. Nandiyan po ang ating guest speaker na si Mr. Gorda na nagmula pa sa Binangonan. Yan o, kaway ka naman dyan, Mr. Gorda. Andyan rin si ating Mr. Lirio na nagmula rin sa Binangonan, Rizal. Kaway-kaway ka naman dyan, Mr. Lirio. At nandyan rin si Mr. Recalde na naggaling pa sa Tanay, Rizal. All the way from Tanay, Rizal, you know, para lamang makabahagi sa ating podcast na pinamagatang Rizal in year 2000. Yan o, at simulan na po natin ang ating podcast ngayon, no, sa pagtatanong sa ating guest speaker na si Mr. Gorda. Mr. Gorda, ang tanong ko lamang sa iyo, Mr. Gorda, ay kung nabubuhay kaya si Rizal sa panahon ngayon, no, ano kaya ang masasabi niya sa ating Mr. Gorda? Okay, no? Salamat sa tanong. So, sa nakikita ko sa tanong mo is pangkalahatan siya, no? Pero unahin ko muna yung kung ano nangyayari sa bansa natin. Pero siguro kung ako si Rizal, malulungkot ako na magagalit. Dahil katulad nga ng sinabi ko, parang yung sayang ba yung pinagpaguran na, kung ako si Rizal, sayang yung pinagpaguran ko dati na pinaglaban ko yung mamamayang Pilipino na parang sa makikita mo kasi ngayon parang kung pinagtanggol mo dati yung buong Pilipinas ngayon, hindi na pa ibang bansa yung kalaban natin, mismong bansa natin, sariling gobyerno, mamamayang Pilipino nag-away-away, so napakaguluhan so parang magagalit ako madidismaya ako. Sa mga kabataan naman, sa nakikita ko, nalulungkot din ako kasi parang wala nang disiplina. Isa pa dun yung ang hindi magmahal sa sariling wika, no? Ang nakikita ko kasi ngayon parang hindi na masyado ginagamit yung yung Tagalog kasi ginagamit yun ng mga bata, puro English English speaking, Taglish, yung ano-ano pa. So kung nabubuhay si Rizal, siguro magagalit ako na malulungkot. Yun, napakasiksik, napaganda na nilalaman ng pananaw ni Mr. Gorda. Yun o, kumuha naman tayo ng tanong sa ating mga manonood dyan. Mr. Lirio, meron ka po bang katanungan sa ating speaker na si Mr. Gorda, Mr. Lirio? Meron. Yun. Pwede mo nang, ano yung iyong katanungan? Pwede ba namin marinig yan, Mr. Lirio? Sir Gorda, tingin mo sa magiging epektibo ba ang pagiging nasyonalista ni Dr. Jose Rizal sa panahon ngayon kung saan laganap ng social media? Ngayon. Okay, salamat. So yung tanong daw is kung magiging epektibo ba? Sa palagay ko, hindi na siya gaano ka-epektibo, no? Kasi makikita mo ngayon, yung mga tao ngayon, bihira na lang magbasa Kasi Rizal kasi dati, so nagsulat siya para maipahayag niya yung saloobin niya sa nangyayari sa bansa, no? Ngayon kasi parang, kung ako si Rizal, magsusulat ako ng novel, parang hindi na gaano nagbabasa ng novel Kasi maya-maya post na sa Facebook puro Facebook, Instagram, kung ano-ano pa man yun So sa tingin ko parang hindi na siya ganun ka-ibo. Sa tingin nyo, kayo? You know, nagtatanong din pala si Mr. Gorda. Gusto niya rin malaman ang pananaw ng iba. Tanungin kaya natin ang ating isa sa ating mga manonood na si Mr. Recalde kung ano kaya ang pananaw niya ukol sa tanong ni Mr. Lirio. Para sa akin, mas epektibo pa rin po siya hanggang ngayon kasi po may mga tao ngayon na hindi na siya yung mahilig sa aklat o mga libro. Sa ngayon, may mga teknolohiya tayo na may mga tao na nilalagay doon yung mga kasaysayan o yung pinaglawan ni Rizal ng panahon na Yun. Bale, ang sinasabi ni Mr. Recalde is magiging epektibo pa rin siya kasi gagamitin ni Rizal yung mga social media platforms. Maganda ang kanilang mga ideya. Nagsalungat man, ngunit nakukuha ko ang kanilang mga punto. Maraming salamat nga pala sa ating mga guest speaker. Yun lamang po ang ating podcast ngayon. At gusto ko lamang po marinig kung ano po ang masasabi ng ating mga manonood sa ating podcast ngayon. Ano po ba masasabi nyo? May natutunan ka po ba ngayong gabi, Mr. Lirio? Natutunan ko ay
magkakaiba man ng opinion, maganda talagang napag-uusapan yung ganong topic at nakapag-share ng mga ideya para malaman kung ano yung tama talaga. Yun lang. Napakaganda. Mr. Ricalde, meron ka po bang opinion? Maganda naman itong ating usapan kasi mas nabibigyan natin ng kalaman at ideya ang isa't isa. Yung mga sagot naman ng ating speaker ay tiksik naman at yung natandaan ko sa sinabi ng ating speaker na si Gorda ay yun, hindi na dayuhan ng iyong kalaban kung hindi ang kapwa Pilipino. Yun, naparaming salamat sa mga dumalo sa ating podcast ngayon, no? That's 5 minutes and see you tomorrow, mga bossing, mga madam. Maraming salamat sa pag-attend ng ating podcast, mga kaibigan. Maraming salamat sa ating guest speaker, Mr. Gorda, kay Mr. Lirio na ating manonood, at kay Mr. Gian. Peace out, mga bossing.